Matapos po ang naganap na sharp pullback o pagbaba ng presyo mula sa mga nakaraang highs nito, mukhang pumasok na naman ang asset sa isang napaka-pivotal at mapagpasyang stage. Isa pong sikat na crypto analyst na si Crypto Patel ang nagbahagi ng isang pangmatagalang chart or long-term chart at ang kanyang pananaw ay pumukaw po sa atin ngayon. Sabi nga sa title ng ating balita dito kay Times Tabloid, expert says XRP will make you a millionaire if you bought below this price. Kaya napakatindi. Pasabog po tayo dyan. Ayon po sa analyst, sa XRP ay may kakayahang mag-create or gumawa ng napakaraming milyonaryo sa susunod daw na ilang taon. Ngunit mayroong isang malaking catch o conclusion ang kanyang pahayag dito. Ang babalang ito ay applicable lamang para sa mga investors na nakabili kay XRP sa presyong mababa sa $1 or under $1. Sa kanyang ibinahaging setup, tinukoy po niya ang isang malinaw na accumulation range sa pagitan po ng 0.70 hanggang $1. Habang ang susunod na malaking target naman ay nakatutok po sa $10 na presyo sa mga darating na taon. Kaya naman ngayon ay pag-uusapan po natin ang malalim. Pag-uusapan po natin ng malalim ang kanyang pananaw, kung paano po nabuo ang structure na ito at kung ano ang mga dapat nating asahan sa market. Ayan, pag-usapan po natin ang tungkol sa long-term breakout structure mula po sa taong 2019 hanggang sa paparating na taong 2028. Ayan po yung kanyang ibinahaging chart dito. Kung susuriin po natin ang takbo ni XRP mula noong taong 2019 hanggang sa projected path nito patungong 2028, makikita po natin ang isang napakalaking pattern. Ang bagong setup ng analyst ay nakasentro po sa isang matagumpay na breakout mula sa isang multi-year symmetrical triangle consolidation pattern. Ayan po. Ito po ang ating multi-year symmetrical consolidation pattern dito. Ang pattern na ito ay nagsimulang mabuo matapos po ang cycle peak ng XRP noong taong 2018. Sa loob ng maraming taon, ang presyo po ay naipit sa isang lumiliit na espasyo, nag-iipon ng lakas para sa isang malaking sabog. Ngayon, ang masasabi ko naman dito ay napaka-interesting ng timeline na pinapakita rito. Ang tinatawag na first entry area ay naganap noong huling bahagi ng taong 2024. Ayan, dito natin makikita yung first entry na yan. Ito ang nagmarka ng pagtatapos ng unang consolidation phase. At mula po sa puntong iyan, nakakita tayo ng dambuhalang pagtalon ng presyo. Isipin po ninyo, ang asset ay umakyat ng mahigit 630% para lamang po maabot ang resistance zone na nasa itaas po ng $3. Ang bullish phase na ito ay nagpatuloy hanggang sa maabot ang all-time high na $3.65 noong July 2025. Ang pananaw ko po sa naganap na rally na ito ay patunay na kapag ang isang asset ay nag-consolidate sa loob ng mahigit 5 taon, ang enerhiyang naiipon nito sa market ay napakalaki. Ngunit pagkatapos po ng ganyang katinding pag-akyat, natural lamang na pumasok ang market sa tinatawag po nating corrective phase o pagwawasto ng presyo. Ito ang dahilan kung bakit natin nakikita ang kasalukuyang pagbaba. Sa XRP ay bumabalik ngayon patungo sa isang green support area na may label na FVG support or Fair Value Gap support. Kaya ito po yan. Ayan. FVG support or Accumulation Zone 1. Ayan. Ang zone na ito ay saktong nakapwesto po sa paligid ng presyong $1. Yan. Ito ay perpektong tumutugma sa teorya ng analyst na ang $1 ay ang bagong pundasyon or foundation. Kung titingnan po natin ang history ng crypto, ang mga ganitong uri ng corrections ay hindi dapat ikatakot, kundi dapat pong tingnan bilang isang pagkakataon para sa mga nahuli sa nakaraang trend. Kaya ang importansya po, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang importansya ng mga support at saka accumulation zones dito. Ito ang mga pinakamahalagang rehiyon sa kasalukuyan ng chart kung saan ay matatagpuan po sa pagitan ng $1 at sa mas mababang accumulation area sa ilalim nito. Yan.
Ang analyst ay naglatag po ng dalawang magkaibang accumulation zones dito. Ang unang zone ay nakasentro po sa kasalukuyang support natin ngayon, habang ang pangalawang zone naman ay nakapwesto ng mas malalim sa paligid po ng price range na 0.70. Ayan, dito po yan. Kung sakali mang magkaroon ng mas matinding pagbenta sa market ay possible po na aabot sa accumulation zone 2 dito. Kung iisipin po natin ang kasalukuyang galaw na XRP, masasabi natin ang asset ay kasalukuyang nasa loob pa rin ng isang retest phase matapos po ang malaking breakout nito. Para itong isang atleta na tumalon ng napakataas at ngayon ay kailangan muna niyang itapak ang kanyang mga paa sa matibay na semento bago muling kumuha ng buwelo para sa susunod na mas mataas na talon. Ang semento na ito sa ating chart ay ang $1 support dito. Bukod dito, may minarkahan din ang analyst na isang key support and resistance level sa paligid po ng $2.10. Ayan, dito po yan. Itong sa XRP ay nakapag-trade na sa itaas ng level na ito noon. Ngunit muling bumalik po sa ilalim nito habang nagaganap ang correction. Sa aking personal na pananaw, ang muling pagbawi po or recover sa isang $2.10 ang magiging pinakapangunahing hudyat ng bullish structure ay muling nabuhay at handa na pong magpatuloy. Habang tayo ay naglalaro sa pagitan ng 0.70 at saka $1, ang market po ay nagbibigay ng pagkakataon para sa tinatawag nating smart money na dahan-dahang pumupwesto. Ang pagbili sa loob ng zone na ito ay nangangailangan po ng matinding pasensya dahil ang retest phase ay maaaring magtagal ng ilang linggo or buwan. Ang pagkakamali ng maraming retail traders ay ang pagbili kapag ang presyo ay nasa $3 na at nagkakaroon na ng hype, imbis na mag-ipon kapag ang presyo ay tahimik at nasa loob ng accumulation area. Kung ang $1 area ay mananatiling matibay, ang tsansa na makakita po tayo ng mas mabilis na pag-angat ay mas lalong tataas. Ngayon ay ano naman ang inaasahang susunod na galaw para kay XRP? Ang projected path o ang inaasahang direksyon na ipinakita po sa chart dito ay nagpapahiwatig na si XRP ay mag-stabilize muna sa loob ng highlighted accumulation region. Matapos po ang stabilization na ito, inaasahang magsisimula po ang panibagong pag-abante ng presyo patungo sa nakaraang resistance area na malapit po sa $3.50. Kaya dito po yan. Ayan. Kung magagawang malagpasan at maklear po ni XRP ang price level na yan, ang chart ay nagtuturo. Nagtuturo na po ito sa isang potential extension o paghaba ng galaw patungong $10. Kaya dito na po yan. Ngayon sa aking opinion ay timbangin natin ang mga numero at porsyento na inilatag ng analyst dahil napakamatindi ng mga ito. Ang projection na box dito po sa chart ay nagpapakita ng galaw na humigit kumulang 799%. Yan, to be exact ay 799.25%. Yan po ay mula sa unang accumulation zone patungo sa $10 na target. Kaya dito yan, sa accumulation zone 1 hanggang dito. Sa aking sariling analysis, ang ganitong uri ng return on investment ay bihirang makita sa mga traditional na market tulad po ng stocks o real estate. Kaya naman ganito na lang katindi ang interes ng marami dito kay XRP. Ang ideya na ang pagbili sa ibaba ng isang dolyar o $1 ang susi sa pagiging milyonaryo ay may logical na batayan sa matematika. Kung ikaw ay bibili po sa halagang 0.80 or $1, ang bawat sintimo na itataas ng presyo ay may mas malaking epekto sa iyong portfolio kumpara sa isang tao na pumasok lamang noong ang presyo ay nasa $2.50 na. Gayunpaman, kailangan nating tandaan na ang target na $10 ay hindi mangyayari sa loob ng isang gabi. Ito ay isang projection na umaabot hanggang taong 2028. Kaya ang pangunahing sandata rito ay ang pagkakaroon ng pangmatagalang pananaw at hindi po madaling mabulabog sa mga short-term price fluctuations. Ayan, pag-usapan naman po natin ang psychology ng retest at ang fair value gap dito. Ang isang malaking aspeto na dapat po nating maintindihan ay kung bakit bumalik ang presyo sa paligid ng $1. Sa mundo ng trading, ang fair value gap or FVG ay parang isang bintana na naiwang bukas noong nagkaroon po ng napakabilis na pag-akyat.
Ang market ay may natural na ugali na balikan ang mga bintanang ito para punuin ang mga ganitong order o kawalan ng balanse sa pagitan ng mga buyers at saka sellers. Para po sa akin, ang pagbabalik ng XRP dito sa ating FVG support dito ay isang malusog na sinyales para sa pangmatagalang kalusugan ng market structure. Kung ang presyo po ay basta na lamang umakyat patungong $10 nang walang sapat na retest, ang pagbagsak nito sa hinaharap ay magiging mas masakit at mas mabilis na din. Ang kasalukuyang yugto ay ang pagtatatag ng tinatawag po nating higher low sa macro chart. Kapag nagawa po ng XRP na mag-consolidate at gumawa ng matibay na base rito, mas magiging madali para sa asset na basagin ang nakaraang all-time high na $3.65. Ayan, dito po yan, $3.65. Ngayon, ang pananaw ko naman sa 0.70 hanggang $1 range ay ito ang huling pagkakataon na ibinibigay ng market para sa mga gustong makakuha ng generational wealth mula sa asset na ito. Kapag sa XRP ay tuluyang umalis sa zone na ito at matagumpay na na-recover ang $2.10 na level, ang psychology ng buong market ay magbabago mula sa takot patungo sa FOMO o fear of missing out. Sa puntong iyon, ang mga tao na nag-aalinlangan ngayon sa $1 ay sila ring mga tao na magkakandara pa na bumili sa halagang $2.50 o $3. Bilang mga observers sa galaw ng pera, ang pinakamahusay po na diskarte ay ang gayahin ang ginagawa ng mga institusyon kung saan ay bumili kapag ang dugong dumadaloy sa kalye ay kapag ang karamihan ay nawawalan na ng pag-asa. Ayan. Pag-usapan naman po natin dito ang projection box at ang daan patungo sa taong 2028. Ang timeline po na inilatag ng analyst na umaabot hanggang taong 2028 ay nagpapakita na ang cycle na ito ay mas mahaba kumpara sa mga nakaraang crypto cycles. Ito ay dahil sa XRP ay hindi na po lamang isang simpleng speculative token, kundi isang asset na unti-unti nang kinikilala para po sa cross-border settlements at saka institutional utility sa modern financial system. Ngayon, ang masasabi ko po sa target na $10 na kumakatawan po sa halos 800% hanggang 1,400% na pagtaas ay maaring magtunog imposible para sa mga hindi po nakakaunawa sa market cap at saka liquidity dynamics. Ngunit kung pagtitingnan po natin ang kasaysayan ng iba pang malalaking cryptocurrencies, ang mga ganitong porsyento ng paglago ay napatunayan na. Yan, napatunayan na nating posibleng mangyari kapag pumasok na po ang totoong malaking volume. Ang projection box ng analyst dito ay nagpapakita ng isang unti-unting pag-akyat kung saan magkakaroon muna ng panibagong labanan sa presyong $3.50 bago ang tuluyang paglipad patungong $10. Kaya ang aking konklusyon po sa bahaging ito ay ang tagumpay ng bawat investor ay nakadepende sa kanilang entry point. Kung ang iyong average buy ay nasa ibaba ng $1, mayroon kang malaking unan or safety margin kung sakaling magkaroon pa ng mga hindi inaasahang pagbaba. Ang panganib ay mas mababa kumpara sa potensyal na gantimpala. Kaya naman ang pag-unawa sa structure na ito ay nagbibigay po sa atin ng kapanatagan ng isip na ang kasalukuyang pullback ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano ng market upang linisin ang mga speculators at ihanda ang daan para sa mga totoong long-term holders. Ayan. Sa kabuuan, ang mensahe po ng analyst dito ay malinaw at direkta. Ang pagkakataon na maging milyonaryo gamit si XRP ay nakasalalay po sa ating kakayahang umaksyon habang ang presyo ay nasa loob pa ng accumulation zone na mababa sa $1 or $1. Ang range naman na 0.70 hanggang $1 ang magsisilbing pangunahing lundagan ng asset para sa susunod nitong malaking cycle. Ang breakout mula sa multi-year symmetrical triangle dito ay tapos na. At ang kasalukuyang yugto ay ang pagsubok sa katatagan ng bagong support na ito. Sa kabila ng mga panandaliang pagbaba na nakikita natin sa araw-araw, ang macro view mula taong 2019 hanggang 2028 ay nananatiling buo at bullish. Ang susunod na malaking hamon ay ang muling pag-angkin sa $2.10
level upang tuluyang makumpirma ang pagtatapos ng correction phase. Mula rito, ang daan patungong $3.50 at ang ultimate extension na $10 ay magiging mas malinaw. Palaging tandaan ng tagumpay sa market ay nangangailangan po ng matinding disiplina, tamang impormasyon at higit po sa lahat, ang kakayahang makakita ng oportunidad sa gitna ng correction ng presyo. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaaring panoorin na rin ninyo ang ating recommended video dito.